Tinanggal po kayo, nag-resign po kayo, at ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw Lakay Deo at ipakikita ko sa iyo Lakay at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino. Ang aking administrative order number 1. Dito sa stasyon nyo ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan ha? Original ito. Zoom, RHTV pa. O, eto na ho mga kababayan, sasagutin na ho nitong si Atty. Vic Rodriguez yung mga aligasyon sa kanya nung executive secretary pa siya nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan mga kababayan, alam nyo na ho gagawin sa mga bago lang ho dito sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa mga explanation na yan itong si Atty. Vic Rodriguez at talagang hihimayin ho niya dyan sa naging interview niya na yan sa DCRH yung mga issue na dapat pinag-uusapan ngayong mga panahon na to. Umpisahan ho natin ang ating video dito sa kumakalat na ano na to tawag dito 100 piso. Let's support Ferdinand Martir Romualdez for Philippine President 2028. Ngayon pa lang ho mga kababayan, nagpapakalat na ho ng mga ganitong ika nga pangangampanya. Itong si Tambaluslos. Alam mo kasi niya, kaya, isa ho yan sa nakikitang angulo dyan sa impeachment nito si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, kung sino man sa mga kababayan natin ang makakatanggap nitong pera na merong marka nitong sa Tambaluslos, alam nyo na ho ang gagawin. Hindi na ho siya nagpapagawa ng mga flyers o yung mga placards para ipakita na mayroon siyang interest na tumakbo sa 2028 presidential election. Ngayon pa lang ho mga kababayan, tinatatakan na ho nila yung mga pera. Ito ho, hindi na ho yan mapapasinungalingan itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ngayon, yung hong kababayan nating nakatanggap nitong ano na to, pinangsukli sa kanya itong pera na to. Ito ho mga kababayan, meron ho siyang video. Na kung saan baka sabihin kasi Photoshop lang yan, hindi naman totoo yan, no? Ito ho ang video na kung saan makikita ho natin ng malinaw, yaang pera na yan, yaang perang pinangsukli ho siguro yan dito kay Sir. Pakinggan ho natin itong mga kabayan. Di sa edited. Ditoyo, yun ni. Di po ni Piki na kwarta. Ayan o. Diba? Kita naman ho mga Perting ko ano nga binuwang ni. Tira, oo. Ayan o. So, klaro dyo kayo. Di gini sa edited ha. Di-edited, o. So, binuwang dyo kayo. So, sa nagbutang nga ni, supporter man dyo gani ni, isa ni, Romualdez. So, ilag kabalaka. Hindi yun ako ni kalintan. Butuhan ako ang kontra ni Duterte. Sulit. Ay ano mga kababayan, nagsalita na hong itong si Sir na nakakita dyan sa pera na yan, pinansukli, pinambayad. Kung ano man, pero meron hong mga nagsisirculate ng mga ganyang klaseng bill na meron tatak nitong pangalan ni Romualdez at nanghihikayat ng pagsuporta sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election. Huwag ho nating iboto, huwag ho nating suportahan, huwag ho nating konsintihin yung mama na yan sa kanyang mga kabalbalan. Alam naman ho talaga natin ang pakay nitong si Martin Romualdez, gusto ho niyang maging presidente sa 2028. Kaya naman mga kababayan, wag na ho kayong magpapabudol. Wag iboboto, wag susuportahan. Nibanggitin ang pangalan, wag kong babanggitin yung pangalan na yan, ni Tambaluslos. At ito ho mga kababayan, ito pinakamalupit dito. Itong si Luistro, grabe, no? Meron ho ba siyang pakimkim dito sa One News? Talagang grabe naman ho sa pagka-edit yung ano nyo na yan, yung larawan nyo na yan. Hindi naman si Luistro, pangit ni Luistro sa totoong picture lang, walang filter. Filter, no? Peking, pati picture pa lang, peking na. No basis for TRO on impeachment complaint against VP Duterte. Base ho yan dito kay Jinky Luistro. Okay lang. Okay lang, no? Okay lang ho sana kung magsalita ka ng ganyan, Luistro. Na walang
basihan ang TRO para dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Sino ka ba para pangunahan mo ang Supreme Court? Ngayon naman ho mga kababayan, kung sanang hindi mo tinago ang asawa mo, nung pinaghahanap siya ng batas, meron kang moral ascendancy na sabihin yung mga ganyang klaseng litanya. Kung ikaw mismo, hindi mo sinusunod ang batas at tinatago mo ang asawa mo, wala ko kayong karapatan na bumanat ng ganyan. At lalo na't maging kayo ang mapasama ka sa prosecution panel, sa prosecutor dito sa impeachment na to. Kasi nagtatago ka ng asawa, doon pa lang. Pagdating sa honesty, bagsak ka na eh. Kaya lahat ho nang sasabihin nitong si Jinky Luistro sa papalapit na impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, kung matutuloy man, kung hindi man yan na iti-TRO ng Supreme Court, lahat ho nang lalabas sa bunganga ng ali na yan. Wala ho tayo dapat paniwalaan dahil mismo asawa niya nga tinago niya. No? Dito na ho tayo mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. No? Pakinggan ho natin ang kanyang mga isasagot dito sa interview niya na to sa DZRH. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin to. Game! Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw la kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. Opo. At sinasabi niya na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito first time ko ipapakita to kahit kanino, ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Yan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, ipinapakita ko rito. Ayun, Na merong may seal. Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan eh. Oo nga, ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa iyo. Ayan. Pwede ba nga pasirok yan? Oo, Xerox talaga. Pati ito, aking Ayun, appointment yung malinaw. original Ayan, papel. Pwede bang, Pam, Marlon, pwede bang maluha? So dito sa istasyong ito, Parang nakatambay yan si Madam Pamela at itong si Sir Marlon. na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong Administrative Order Number 1. Ako'y nagbitiw bilang Executive Secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint kahit dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo palang tumutol sa mga ganyan, yung mga, siyempre, mga BFF nila, mga kamag-anak, mga ano. Dahil Lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan eh. At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng ilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo.
ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali, dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan yon, pati yung mga gustong maging Pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang Pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan eh. Pinakauna ho dyan, si Lisa Araneta Marcos. Isa ho siya sa talagang dyan, kumbaga, notorious na nag-aastang presidente, pero hindi naman ho siya halal, ika nga. Marami dyan na pakiramdam nila, Pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang Pangulo para sa akin ng mga panahon na yon, yung binoto ng tao. Eh, sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan na sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Ganun po Okay. ba? Ayan. Okay, so teka muna. Alam namin na sanggang dikit kayo. Ayan, nakinig, good morning daw, sabi ni classmate Ray Briones. Ayan. Good morning, Tata Ray. Ayan, sabi ko, ikaw ang hindi umiwan sa presidente nung siya ay walang gustong humawak na abogado, nung siya ay may eleksyon na protest. Ayan, parang noon talagang hindi kayo maghiwalay. Kaya marami ang nagulat na naghiwalay kayo ng landas. Ayan, malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibigan kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na yon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun, ginawa Yun ho talaga yun. Lalo na pagka oras ng kagipitan. Nandyan yung kaibigan. Hindi ho kayo iiwan. ko yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon. Medyo masakit. Malalim, yun, attorney. malalim ang hugot ni Attorney. Malalim. Ayan. Eto pa. Malalim yung sugat ang ginawang sugat nitong si Marcos Jr. dito sa kanyang naging executive secretary at noong mga panahon na walang gustong maging mag-abogado para sa kanya, nandyan itong si Atty. Vic Rodriguez. Pa kayo ng isang issue bago ang ating formal job interview, Ay, Attorney di pa Vic. pala job interview. Hindi pa ba yun? Chikahan pa lang ito. Chikahan pa pala yun. Ito ang Kakaloka naman. chika natin kay Attorney Vic. Attorney Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga private, Yes, mga ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang mga may personal knowledge sa mga first-hand nangyayari info. noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ayan. Talagang magka-style kami nitong si Atty. Vic Rodriguez. Di namin pinakikalaman yung buhay na may buhay. Kasi marami dyan mga pakailamero sa buhay na may buhay. Hindi na lang atupagan yung mga buhay nila, yung mga chismoso sa kalye. Diba? Marami yung ganyan talaga, sa totoo lang. Pero bago Lakay, sa ating mga katanungan, puntahan muna natin, attorney, mayroon po kaming man on the street. Pero bago yan, isa lang May isa muna. pa? Isa po muna. Ayan. Bago yung tanong natin mahaba yan, man on the street, kasama si Giselle Ricafort. Ayan. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat. Bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulag sa iyong kumandidato?
para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na lakay at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung Nung mga nakaraan lakay. 3 weeks ago pa. 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil apat yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, babalikan natin Alright. yung budget na yan. Kay Giselle muna. Yes, babalikan natin yan. At marami pa tayong mga katanungan kay Attorney Vic. Pero ito, Attorney, ang isa sa ating mga kababayan ay meron pong katanungan bilang kayo po ay tumatakbong senador. Puntahan natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, sino ang kasama natin ngayon at nasaan kayong area? Giselle. Sister Ella, kay nandito tayo sa kahabaan ngayon sakay ng jeep. Torongas Boulevard sa Pasay City at sa gitna pa rin lakay ng hindi matapos-tapos sa mga issue, problema sa sektor ng transportasyon. Katabi natin yung isa sa mga tsuper nitong traditional jeepney, si Tatay Cirilo Latorena, at narito yung kanyang katanungan kay Atty. Vic Rodriguez. Attorney, magandang umaga po at sa ating may tanong lang po ako na sana pag nanalo po si Atty. Vic Rodriguez, sana tulungan naman kami sa problema natin sa aming decision program. At sana po, yung aming kahilingan po dapat pagbansang industrialisasyon kaya sa gano'n magluwal na maraming trabaho din sa Pilipinas dapat hindi importasyon. Pangalawa po tanong ko, yung dapat yung sa walang pigil na pagtaas ng presyo ng langit sa World Division dapat manawagan makaisa si Atty. Vic pag nakaupo na sa Senado na dapat kagad ay basura yung revision daw. Kung hindi na matanggal ang revision, dapat ipasura yung pag-present back sa langis at saka trade law ng sa ganon at excise tax ng sa ganon. Lahat ng presyo, pababa. Lahat ng mamaya makikinabang doon sa dalawang agenda na aming tinutulak. Knowledgeable si tatay, si kuya sa sa VAT, excise tax. Ayan. Sige, kuya, pasagutin natin si Atty. Vic. Dalawang tanong niya, Atty. Vic. Kung kayo ang maging senador, ano ang may tutulong nyo sa transport sector? At pangalawa, yung paano ma-resolve ang problema sa parating tumataas na presyo ng langis. Maraming salamat at tungkol po doon sa Jeepney Modernization Program, dapat to, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal lang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AIX yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AIX. Ang gusto nito, hanap buhay. Totoo po Negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyon-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AIX, mag-pilot area tayo lakay dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba or korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Kinatapon nga nila yung 100 bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AIX.
Bakit dyan tinatapon nyo itong mga humihingi ng tulong na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I have to admit at pasensya ka na doon sa ating nagtanong kanina, sasabihin ko lamang sa iyong totoo, wala tayo talagang kalaban-laban dyan sa presyo ng petrolyo. Dahil wala naman tayong production at tayo ay heavily dependent on imported petroleum products. Subalit, babalik na naman tayo dito sa korupsyon ng AKAP at AYIX. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AYIX, bigyan natin ng subsidy. A limited period of subsidy in terms of time itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture and fisheries, para nang sa ganoon makompensate nila yung lugi nila. Halos weekly ngayon tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, wala nang kinikita ito. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration, kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AYIX, hindi yung political persecution laban sa mga known political critic or dissenters. Kaya sabi nga, ayuda Republic. Anyway, Kuya, ayan. May follow-up question pa ba, Giselle? Ano pa rin ni Kuya? Ayan, narinig po ninyo, Kuya, ang paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. May karagdagan na nung pa kayo, Tatay Cirilo? May Si Tatay dagdag po ako doon sa paggawa patas yung oil division law, hindi nga nakakatulong sa interest ng mamaya. Bagkos ang nakikinabag yung malalaking big company lang, yung big trash company. Dapat, kung sino namumuno sa gobyerno, pwede na maabid yan para ibasura yung patas yan. Nasa ganun, lahat tayo makikinabang. Hindi kami mahirapan. Kagaya na yun. Dati, crudo ko sa isang ikot, 200, naging 250 na. Magkano nawawala sa kita ko araw-araw sa 5 ikot ko, 250 nawawala sa kita ko na napapunta pa rin sa tax ng gobyerno na dapat kakainin natin, ibigay sa aming pamilya. Dapat, ay nagtutuunan ng mga nananalong politiko na kaya na maamindahan yan kasi ano yan kumbaga sa fundamental na problema na sa bayan ng Pilipino yan, yung pagpasa ng oil division law kasi wala nang kontrol ng gobyerno. Ay, kung ibasura yan, o tanggalin yung 10% basura, excise tax, sa ganun, marami makikinabang. Lalaki kita namin, pag narumin yung mga mamamayan, yung mga mananakay, makikinabang lahat. Mababa lahat ang presyo ng mga bilihin, bigas, lahat, pagkain. Dahil ayun, pangunahing tumataas ang presyo ng mga bilihin, dahil sa walang tigil na pagtaas ang presyo ng langis. Dapat ibasura yung division law, o hindi na ito, tanggalin yung 10% basura sa excise tax. Yun lang po ay mananagan ka, Atty. Rodriguez, sa sana sa palain. Kaya naman susukan at abindahan yan Atty. Vic. Attorney Vic. Maraming salamat ulit sa iyo, Kuya. Tama yun, dapat nang rebisahin at siguro kung kinakailangan amendahan yung oil deregulation law. Tsaka pansin nyo mga kababayan, yung ating mga kandidato, pagka sila nagsasalita, hindi nila binibida na ganito nagawa ko, ganito nagawa ko. Dati akong ganito, dati akong ganyan, dati akong mahirap. Hindi. Atake ho kagad dun sa mga issue na malapit sa bituka ng sambayanan. Kagaya nito, super ho ito. Ito ho yung mga Pilipino na wala silang pakialam sa ayuda-ayuda. Gusto nila mapababa ang presyo ng langis para mas marami silang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Pero para manghingi sila ng ayuda o kung ano pa man yan, siguro, subsidiya sa krudo, yan kung anong ginagawa nila. Pero ayuda pa rin yung mga kababayan. Diba? Kasi pagka hindi mo na binigyan, hindi na sinubsidize ng pamahalaan, balik na naman sila sa normal. Mataas na presyo ng krudo, di ba? Ganun ho talaga ang problema ngayon kahit dito sa ating transport sector. No? Ang baba ng kita nila dahil nagmamahala ng presyo ng produktong petrolyo. At diyan papasok itong ating mga kandidato. Sisilipin ho nila lahat ng pwedeng amyendahan, lahat ng pwedeng pag-aralan para magawa ang mga yung mga panukala na yan na hindi ho pinakikialaman ng mga kandidato nitong alkansya, alyansa ng mga mambubulo. Ito, tuloy natin. Alit, yun nga, sa ngayon, para matugunan natin itong kakulangan ng kita ng ating mga jeepney operators and drivers, lagyan natin ng targeted subsidy. Bigyan natin sila ng subsidy na
kahit paano mabawasan yung kanilang pang-araw-araw na issue pagdating sa petrolyo o kaya diyan sa paggamit ng krudo. And I believe pag binigyan natin sila yung sektor na ito ng targeted subsidy, makikinabang pati mananakay. Hindi na tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi na kinakailangan itaas kasi hindi na nanggagaling sa bulsa ng ating mga operators and drivers. Instead, ulitin ko instead na yung walang katuturang akap at AYEX, dito natin bigyan, tulungan natin yung ating mga nasa transport sector, yung ating mga magsasaka at yung mangingisda. Yan ang bigyan natin ng totoong ayuda, hindi political vote buying na ayuda. Okay, Okay. Kuya. Si Kuya Cirillo, may okay na ba, Okay Giselle? na, Giselle. Maraming salamat. May tanong ba ko isa doon tungkol sa Sige, mukhang ganado si Tatay Ganado si Cirillo. Kuya, ha? Ganado. Okay, po sa huling last. ang operator po ang nakikinabang, hindi po yung mga driver. Kasi yung operator, yun lang ang pangalan doon sa subsidy, hindi yung mga driver. Kagaya namin, hindi na ako nakatikim ng subsidy, matagal na. Kasi diretsang napapunta sa operator, kasi operator kumukuha ng subsidy, hindi yung mga driver. Sana, napunta lang sa mga driver yung subsidy, or Agree ako ron na nagawa naman na yan. I think nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon ng ayuda sa mga jeepney drivers. And wala namang masama na ipatupad yung mga mabubuting patakaran ng previous administration. Hindi naman bawal gawin yung mga mabubuti ng nagawa eh. Ganun naman talaga ang Tutuloy lang, governance para kang mosaic. You build on what was built. Yung magaganda, ituloy mo lang. Okay, Giselle. Okay na. Thank you, Giselle. Kuya, maraming salamat. Thank you, Giselle. Lakay si Tatay Cirilo Latorena mula dito sa Pasay City kasama ang piloto natin si Kuya JB Bedanya. Ito si Giselle Rigaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle at Kuya Cirillo. Ayan, nako. Ito ngayon na isa pang tanong, Attorney Vic. Kayo po ay matagal na naging kasama ng Pangulong Marcos. Ayan. Ngayon, ang lulupit ng mga aligasyon ng dating Pangulong Digong na ang Pangulong Marcos ay gumagamit daw ng droga at meron din pagkakataon na sa isang rally ay hinamon nyo ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle test. Ayan. So ang tanong po namin sa inyo, Attorney Vic, bilang matagal na nakasama at kaibigan ng Pangulong Marcos, kayo ba naniniwala na gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos? Sa'yo ko rin unang sinagot ito, Lakay Deo. If you may recall, kayo ang unang nag-interview sa akin matapos magsalita si Pangulong Duterte noon na merong isang kandidatong hindi dapat iboto dahil gumagamit ng illegal na droga. I remember this very clearly. Nagtawagan tayo around 8:30 or 9 in the morning. Hindi ko na lang maalala ang araw. Ang sagot ko, we do not feel alluded to. Yan ang aking sagot. At ako rin ang nagpakita ng kanyang negative results. Results sapagkat bukod sa St. Luke's, meron pa siyang negative result na ibisinumiti namin noon nung siya ay nagre-renew ng kanyang lisensya sa PNP Firearms and Explosive Unit or Office. So pinakita ko ito sa PIDEA. Hindi ako nahinto sa PIDEA. It was my judgment call. Pagkatapos ko ng PIDEA, tutuloy ako ng NBI. Binigyan ko ng kopya NBI. Pagkatapos sa NBI, sinilbihan ko ng kopya ang Office of the Chief PNP. Ganon ko pinagmalasakitan yung aking kasama nung araw para hindi siya mamolestya at hindi siya, ang fear ko nung baka mamaya may checkpoint, padapain kami lahat sa kalsada, pahalikin kami sa asfalto at gawing kahiya-hiya yung senaryo. Nagpapatuloy yung istoryang ito, katangi-tangi itong issue ng droga sa kanya. Hindi mamatay-matay. At dahil ako ang nagpakita ng resulta niya sa PIDEA, sa NBI at sa PNP, pati ako, Lakay, ay natatanong bakit daw ako nagpakita ng peking resulta. Kako hindi peking yung resultang ipinakita ko. Pati ako ay sinisingil na ako raw ay nagsinungaling sa sambayan ng Pilipino. Now, when credibility is on the line, kaya nga ang sabi ko, para matapos yan, baka makatulong pa rin siya sa akin, di yung sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Para pag yan ay nag-negative, masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ipinakitang tansong resulta. Ngayon, pag yan ay iba resulta, sagutin mo.
Katawan mo yan eh. Pero wala akong sinabing siya ay gumagamit ng droga. Anong masama? Yakagin mo ang Pangulo ng Pilipinas sa sumailalim sa isang drug testing, yan ang issue sa iyo. At pangalawa, kinakailangan leadership by example. At malinaw yan, uulitin ko. Article 11, Section 1, public office is a public trust. Therefore, all public officials must be accountable at all times to the Filipino people. Ayan. Okay, So, in short, to make it clear, Attorney Vic, kayo ay naniniwala na hindi gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos, pero para sa kalinawan ng bayan, dapat sumailalim siya ng drug test. Tama, kinakailangan sumailalim. At hindi lang siya. Kung talaga nagdududa ang tao, di lahat ng napapabilang sa executive department, dahil yung paratang na yan, hindi mamatay-matay. O bakit naman tayo iiwas? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino malaman ang estado ng kalusugan, ng katinuan, ng pag-iisip ng bawat namumuno sa kanyang bansa? So, nung kayo ay nasa Malacanang, wala kang personal knowledge na gumamit ng droga ang Pangulo. To be fair to him, wala ako nakitang Okay. ganun. To be Ayun. fair to him, hindi ako naririto para maging controversial just for the sake of, pag-usapan. Hindi. Yes. I value my integrity, Lakay. I value my credibility. Isa pa, Attorney Vic, ayan, bago si Sister L, ang sabi ng Pangulong Marcos, kinu-question nyo ang 2025 budget. Ayan, iniingat, kinu-question nyo, may mga blank items, maganyan, doon sa Bicameral Conference Committee report. Ang sabi ng Pangulo, ito daw pang gugulo nyo sa General Appropriations Act 2025, bahagi daw po ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. Tama po ba? May binabalak ba ang oposisyon ng grupo ninyo na ma-destabilize ang Marcos government administration? Sister El at Lakay at mga kababayan, meron bang destabilizer na kumikilala sa saligang batas? Meron bang destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema? Meron bang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget? Saan ka nakakita ng destabilizer na rule of law ang pinapairal? At itong 2025 GAA, ito ay produkto ng very poisonous legislative process. Nakita ng sambayan ng Pilipino, 28 items sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee Report Blanco. Nagkakahalaga ito ng 241 billion pesos higit kumulang. Hindi ito ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Lakay, alam ng mga SK chairman, SK sanggunian, alam ng mga sangguniang pangbarangay, ng municipal council, ng city council at ng provincial council kung paano ang tamang pagpasa ng tao ng budget. Tanungin mo, yung barangay kagawad dito sa iyong syudad, dito sa Star City, kung pwede kayong magpasa ng isang panukalang budget ng barangay na merong isang item na blanco. Tanungin mo, kahit sinong matinong barangay official, kung pwedeng magpasa ng isang tao ng budget kahit may 1 centavo na blanco. Hindi maaari yan, pero ginawa nila sa 2025 GAA. Wow. Pero sinasabi ng Presidente, nung daw pirmahan niya, wala ng blanco. Hindi naman namin sinasabing blanco yung GAA. Siya lang naman nagsasabing walang blanco sa GAA. Ang blanco yung Bicameral Conference Committee Report na siyang nagiging sandigan, haligi at pundasyon ng tamang general appropriations. Kaya nga may blanco doon. Kung yun ay napunuan na pagdating ng GAA, ang ating hinahanap, Lakay, kaninong makating kamay Ayan. yung nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee Report? Sino naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Ayan. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? O marami sila? Ito yung ating hinahanap. Ito yung nais nating panagutin. Sapagkat yan ay malinaw na legislative, it's a falsification of legislative document. At kung sino man ang nakialam doon, walang authority yun. That's usurpation of legislative authority. Anong sabi ng bubit mo, Attorney Vic? Sino ang nag-fill in the blanks? That's why up to now, Lakaya, hingi natin yung kopya ng enrolled bill, walang mapakita ang House of Representatives. Kami ay nagtungo doon sa kanilang tinatawag na archive section. Ang nakalagay sa archive section,
yung kopya ng enrolled bill na hindi pirmado ng Speaker of the House, hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Secretary General, hindi pirmado ng Senate Secretary. Ibig sabihin, hindi ito yung totoong enrolled bill. Nasaan yung enrolled bill? Dapat yan ilabas. Ayun, enrolled bill ang hinahanap Yes, ninyo. oo. Ayun. So dahil dyan, attorney, dito po nag-ugat itong inyo pong inihain na petisyon para po i-declare ang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act o yung GAA po. Isa lamang yan sa apat. Ang unang-unang basihan natin, hinijack ng BISCAM yung NEP. Yung BISCAM, wala sa budget process yan, lakay eh. Di ba't nagdidinig tayo ng budget galing sa NEP, yung National Expenditure Program. Yung NEP, ito yung panukalang galing sa Pangulo na pinag-aralan ng Executive Department, ng mga cabinet secretaries niya, ng mga iba't ibang ahensya. Pinag-uusapan yan sa mga iba't ibang departamento. It will be reduced into the NEP, yung National Expenditure Program. Ito yung ibinibigay niya sa Kongreso. Dapat dito lang maglalaro yung panukalang budget for the coming year, 2025. Hinijack ng BISCAM. Ibang-iba yung itsura ng GAA doon sa pinagmulan nito ng NEP. Ibang-iba nagbago. Pangalawa, higit na malaki yung budget na ibinigay sa public works kesa sa education sector. Nasa 1 trillion mahigit yung public works at ang education sector nasa 900 billion lang. Malinaw din sa ating saligang batas yan, lakay, Article 14 Section 5, that the education sector should be given the highest allocation budget priority. Walang iba, education sector. And maisingit ko lang, bakit talagang dapat i-declare ang unconstitutional ito. In spite of the fact, yung findings ng EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, kalunos-lunos ang estado ng ating education sector. Totoo. Alam po ninyo mga kababayan, 25% sa ating kabataang edad 3 to 5 years old, malnourished. Findings ito ng EDCOM 2. At bukod dyan, ang findings ng EDCOM 2, halos lahat ng grade 4 students sa public school, halos lahat Opo. walang kakayahan maging grade 4. Ang sabi ng EDCOM 2, lakay, halos lahat ng grade 4 students dapat grade 1 lang. Wow. Ganyan kalala ang education sector natin. Sabi din ng EDCOM 2 na Ano ho bang ginagawa nitong si Secretary Angara dyan sa Department of Education? Parang meron ho atang mali dito sa ating Education Secretary. Bakit wala akong question dito sa mga ilinalabas na to ni Atty. Vic Rodriguez, no? Kasi noong kay Vice President Sara Duterte, konting kibot lang niya, konting interview lang niya, konting issue lang sa DepEd. Mayat mayaho, merong issue sa DepEd. Mayat mayaho, binibira si VP Sara dyan sa DepEd. But ngayon, meron yung mga ganitong issue. Yung mga grade 4 natin, yung utak nila, pang grade 1 pala. Ano na bang nangyari sa Department of Education? Tayo Hoy, Secretary Angara, ano na nangyari sa'yo dyan? Anto ko 70% ng ating mga school buildings ang dapat nang i-demolish o ipagawa o kumpunihin. Meaning, for every 100 school buildings, 30 lamang dyan ang safe at dapat gamitin at pakinabangan. Oh. Anong ginawa nila ngayong 2025? Imbis na bigyan ng highest budget allocation ng education sector, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ng 31 billion pesos. Patuloy na magiging mangmang ang sambayan ng Pilipino. Ganyan kalala, and according again to EDCOM 2, yung ating mga kabataan, for every 100 Filipino youth na dapat nasa kolehiyo, 65 hindi nag-aaral, hindi na tumungtong ng kolehiyo. Wow. So anong klaseng kinabukasan magkakaroon tayo? Imagine yun. And ito pang pinaka-telling. Nagbibigay ng pera sa AKAP, sa AYEX, according to EDCOM 2 again. Ang shortage natin ng classroom, 165,000 classrooms. Wow. Alam po ba ninyo kung ilang classroom lang ang ginawa ng administrasyong ito last year? 165,000 ang kulang. Ang naipatayo lamang nila ay 847 classrooms.
Buong taon ng 2024. Tingnan ninyo yung EDCOM2 report. Nandyan lahat yan. Anong ginawa sa 2025 budget? Kawawa ang kabataan Pilipino. Hindi na binigyan ng prioridad yung education. That's why we call it unconstitutional. Binawasan pa ng 31 billion pesos. Ganyan kalala ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi prioridad ang kabataan Pilipino. Grabe, nakakalungkot ho, no? Paano na lang kung wala ho tayong mga kandidatong kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez? Yun ho bang mga nasa ibang kabilang parlor, pinag-uusapan niya mga ganyan klaseng issue ngayon na kinahaharap ng ating bansa. Actually, hindi lang ho itong si Marcos Jr. Hindi lang ho ang political career ni Marcos Jr. nakasaalang-alang dito, no? Yung kinabukasan ho ng ating mga kabataan. Kaya kahit na medyo ayaw ho natin tong si Marcos Jr., pilitin pa rin ho at kalampagin ho natin itong mama na to para magtrabaho kasi 3 taon, meron pa ho siyang 3 taon. Dapat ho sana kahit pa paano matutukan at masolusyonan itong mga issue na rinirelease nitong si Atty. Vic Rodriguez diyan sa interview niya na yan dito kay Lakay Deo Macalma, no? Kahit na ayaw ho natin siya, kahit puro palpak siya, dapat ho kalampagin ho natin ang pamahalaan kasi sila ho ang kumbaga sila ang dapat magbigay ng katugunan dyan sa mga problema natin na yan. Wala sino ho ba? Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, si VP Sara, hindi ho. Ang executive, ang Department of Education. Yung mga ahensya na under dito kay Marcos Jr. Kaya naman, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta.